Ah, Isang mapagpalang umaga po sa tanghali na pong ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ah, ang pagninilayan po natin ngayon, kanina po, salamat po sa Panginoon. Kanina pong nandun po ako, hindi ko po nakausap sa katauhan si Mami Beth. Subalit nung nandito na po ako, humingi po ako sa kanya ng pahintulutan kung meron daw po ba akong tema. Ang sabi ko po, ang pagninilayang po ng mga kapatid ko po ngayon na kung ano po kalooban na makapagbahagi, pagbabata po, idinatal po sa kanya kung ano po ang marapat na ipaliwanag ko po. Ano na nga po ba ang pagbabata natin sa Panginoon? Hindi po ba yung pagpunta po natin dito? Isang pagbabata po yon. Kung ano na po ba sakripisyo na binibigay natin sa Panginoon, ano po ba nakamit natin, na ayaw na po nating mawalay sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po, ano po bang benepisyo ang natanggap po natin? Bawat isa po sa atin, kung sino po ang kalooban na matawag ko, ay maibahagi po natin kung ano po ang marapat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa katauhan ni Mami Beth at sa aking ngayon po, naatasan pong muli ako po ang ngayon ang makapagpasi sa umaga pong tanghali pong ito. Ang una po nating tatawagin, mag-aalay po sa atin ng dalawang awitin. Kasi po magmomor po kayo, kaya dalawa na po. Tinatawagan po ang kapatid nating ng ating mahal na Apo Kunching, si Bunso po. Aalayan po tayo ng awitin. Salamat kapatid. Talaga in-announce mo pa dalawa. Uy po ba ang Diyos? Nakahinga na po ba kayo? Nakapagpahinga na ng kaunti? Nakapagpunas na ng pawis? Ako medyo hindi pa. Anyway po, andyan po ang ating Panginoon upang gabayan po sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tuwiran pong inilalatag sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Pagbabata. Hindi po natin magagawa na magbata na maupo po dyan na araw-araw ay tumungo dito sa kabila ng katotohanan na wala tayong sweldo, no? Yung mga alagad at caps. Kayo po na kung paminsan ay walang pamasahe, subalit nandiyan po kayo nagbabata, naghihintay ng kadakilaan ng ating Panginoon sapagkat meron po kayong inaasam. Amen po ba yun? May pananalig na isang araw ay tutugunin ng ating Panginoon ang inyong mga kahilingan. Amen po? Kaya wag po tayong manghinawa, wag tayong magsawa, kundi patuloy magbata tayo. Di po ba yung nagtatanim may inaani? So ganoon din po tayo, ano po, para lang po tayo nagtatanim niyan. Kapag nakita ng ating Panginoon ang ating pagbabata, ang ating pagpapagal, ang ating katapatan sa Kanya, ay tuwiran pong ipagkakaloob ko ng marapat. Amen po! Kaya po, nais kong pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat request din po ito ng facilitator para po sa inyong lahat at syempre po para sa ating Panginoon. May hawak akong lyrics kasi may idinagdag po ako, no? Hindi naman actually ako ang nag-ano, mami. Subalit, kinuha ko lang po ang English version nito. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Inupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan ka, bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo.
Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Aking Panginoong Jesus, tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galang sa'kin, bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya't aking dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. In the process of growing, as I learn to care, but it goes against the way I am to put my human natures down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing you do, and God so from things can be easily ignored. Kaya't aking dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. At ayon po sa ating facilitator, isa pa po. Nawa po ay namnamin po ninyo ang lyrics ng awit dito sapagkat napakaganda po niya. Ano? Huwag niyo na pong tignan yung tin o pakinggan yung tinig ko, kundi ang nilalaman na lang po ng awit. Ikaw pala. Kahit tagal ko nang naghahanap,
pagmamahal na sa diyang wakas, isang paglingan na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinami ng taong tinahan, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligaya magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ang puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'ng man kadalas na kita'y talikuran at saktan, pagpapatawad ay akat lagi mong lahat. Kailan pa man ikaw pa rin, handa akong tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating Panginoon na sa kabila ng ating kahinaan, kabila ng ating kahinaan bilang katauhan, ano po, hindi niya pinababayaan sa tuwina, sapagkat nandoon po ang gabay sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ano man ang pinagdaraanan, patuloy na lumalaban. Nawa kayo din po ay magsipagbata kayo ayon sa ating tema ngayon, magsipagbata, at darating din po ang takda na mag-aani din po kayo. Ano po? Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Salamat. Salamat sa iyo, mahal na kapatid. Tingnan niyo po, sobra pong pagbabata ng kapatid namin po na yan na alagad. Di lang po siya alagad, choir pa po siya. Kaya po yung bawat pagdadalisay, napapagbatahan po niya sa pamamagitan po ng Panginoon sa bawat mensahe ng ating mahal na Apo Kunching. Tunay po tayo magbata. Napakaganda po ng tema, ano po ba? Palakpang po natin ang Panginoon. Ngayon po, paano po ba siya nagbabata? Simula po siya ng maging isang alagad sa dako pong ito, sa paghirang po sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching. Tinatawagan ko po ang aking pamangkin, si Berhel po. Nandyan na po ba si Berhel? Pakinggan po natin ang kanyang pagbabahagi sa kanya pong pagbabata sa bawat araw, sa kung paano niyo po niya na nananatili po sa kanya ang pagkalinga ng Panginoon sa bawat araw po ng pagpasok po niya na bilang isang alagad po. Minimithi po niya na makapiling niya ang Panginoon sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Pakikalabit nyo nga po ang inyong mga katabi at pakisabi pong kapatid, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ang walang hanggang papuri at pasasalamat ay ating pong ibinabalik sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, maging ang pasasalamat po natin sa ating mahal na ina at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Conching. Mapalad po ang bawat isa sa araw na ito na muli po ay tayo nakatugon sa panawagan ng ating Ama. Mapalad po ang bawat isa sapagkat ang sabi nga po ng ating Panginoon, marami ang tinatawagan, marami ang inaanyayahan, subalit mangilan-ngilan lamang ang tumutugon sa kanyang panawagan. Ako, ikaw, tayong lahat pong naririto sa oras na ito ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Habang ako po ay nakapila po sa may CR, hindi ko po akalain na ako po ay tatawagin. Nagbabata po akong pumila para po makaihi. Subalit magbabata, ang tema po pala, pagbabata. Subalit ang sabi ko nga po, pagbabata, wala mang laman ang iyong kaisipan, blanko ka man sa bilang katauhan, subalit iyalay mo sa Diyos ng kahiwagaan, ang pagbabata mong pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. Bibigyan Kanya ng salitang marapat ibahagi sa kapwa upang kapulutan ng pag-asa at inspirasyon ng bawat isa. Amen po ba? Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Pagbabata. Ano po ba ang halintulad ng salitang pagbabata? Pag maaari pong pagtitiis, maaari pong pagtsatsaga, maaari pong pagsasakripisyo, o maaari pong paghihintay. Amen po ba? Ang isang tao pong nagbabata, tapat ang pananalig at pananampalataya, may lubos na pag-asa sa dakilang Ama, 100% may makakamtan siya. Amen po ba? Ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, sa araw pong ito, sa bawat araw po na tayo nagtutungo sa banal na dambanang ito, ang pag-upo nyo po sa mga upuang iyan, ang paghihintay nyo po sa pagluwal ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, ang pagdarasal, ang pagpupuri, ang pag-indak, at ang pakikinig sa mga mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching ay masasabi po nating isang kaparaanan ng pagbabata upang yung pong ating mga kahilingan na ating hihilingin sa Ama sa kaparaanan po ng ating pagbabata, ito po'y maging paraan para makita niya na tapat kang anak niya nang dahil sa pagbabata may ibibigay at ipagkakaloob siya. Amen po ba? Ako po, sa akin pong pagtungo sa dakong ito, tulad po ng lagi ko pong sinasambit, pangarap ko na po ang makapaglingkod sa ating Panginoon. Pangarap ko po ang makapagbigay ako ng kaukulang panahon at oras sa Kanya, nang sa gayon po, sa maraming mga biyaya at pagpapalang aking nakakamtan, ako po'y makapagbigay ng oras para sa Kanya. Hanggang sa mga kapatid nang ako po'y natungo sa dakong ito, bago ko po ganap na kamtan, yung tapat at malalim na pananalig at pananampalataya, marami po akong pinagbatahan sa aking buhay. Unang-una po, noon po hindi ko po alam ang sinasabing pagkilos ng banal na Espiritu. May pagkakataon po noon bago ako maging isang alagad, bakit po laging namamanhid yung aking dibdib? Lagi pong lumalaki yung aking ulo sa pakiramdam ko at lagi pong namamanhid yung aking mga kamay. Tinignan po ng ating Ama ang aking pagbabata. Kung sa kabila ng aking nararamdaman, patuloy ko pa rin dadamhin sa aking kalooban ang Kanyang Espiritong Banal. Minsan nga po, nung pong una po ako dito, yung pong mga palad ko, may lumalabas pong malalamig na tubig at para po bang langis. Ang sabi po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, anak, magbata ka, magtiwala ka. Yung mga lumalabas sa kamay mo, sa mga palad mo, ay hindi yan sakit.
kundi yan ay pagdaloy ng banal na Espiritu sa iyo. Kaya tuwing lumalabas yung pawis at langis na yan, idampi mo sa sino mang may karamdaman. At kapag nagtiwala siya ng may katapatan, kagalingan ay kanyang kakamtan. Noon pong mga panahon na yon, mahirap po. Para pong lagi kang mawawala ng malay, para pong lagi kang bubuwal. Subalit pinagtibay ko po sa aking sarili na ang lahat ng ito'y pagbabata. At kapag napagtagumpayan ko itong pagbabata, galak naman ang ibibigay sa akin ng ating Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At eto na nga po, isang araw po, ako po'y nasa kumbento. Lumamig po ang aking mga palad. May lumabas pong tubig at langis. Ang sabi ko po nun sa aking kaibigan, si Jay po, hindi pa po siya ganap nakakaunawa. Nang sabi ko, Jay, sabi daw ni Apo, pag daw may lumabas na tubig at langis sa kamay ko, ipahid ko daw kung sinong may sakit para gumaling. Eh ikaw ba, ano bang sakit mo? Dadampi ko. Ang sabi po niya, kung hindi pa siya nakakaunawa, tumigil ka nga. Anong banal na espiritu? Pasmado ka lang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga ganun pong kaganapan sa buhay, pinagtibay ka ng Ama. Minsan po mayroon ka mga sasabihin na kaukulan sa Ama, hindi ka pagtitiwalaan. Subalit ito lang po, kapag mayroon ka pong ginagawang kaukulan sa Ama, hindi ka man maunawaan ng kapwa mo, magbata ka. Kalakip ng pagbabata mo, magtiwala ka. Kalakip ng pagbabata at pagtitiwala mo, maging maunawain ka. At kalakip ng pagbabata, pagtitiwala at pagiging maunawa mo, ang lahat po'y ilagak mo sa Ama. Isang araw, ang pinagbabatahan mo, isang araw makikita mo, ang matigas na ulo'y palalambutin, ang madilim ay paliliwanagin, ang lumbay ay pagagalakin, at ang hirap ay pagiginhawahin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kagabi po, isa pong pagbabata ang aking naranasan. Habang ako po'y nakahiga sa kwarto, narinig ko po ang tunog ng motor ng aking tatay. At pagkarinig ko po ng motor, kumabog po ang aking dibdib na hindi ko mapaliwanag. Sabi ko, bakit kaya? At yun na nga po, pamaya-maya po, tinawag po ako ng aking pinsan, Kuya Berhel, tawag ka ni nanay mo, bilisan mo daw. Nung pagbaba ko po ng higaan, pagtingin ko po sa loob ng aming tahanan ng aking pong tatay ay nakasandal, ang tingin ko po sa kanya ay maitim. At nakabagsak po ang mga kamay at ayaw po niyang dumilat. Ang sabi po niya, anak, parang sasabog yung batok ko. Hindi ako makadilat, parang puputok yung mga ugat sa ulo ko. Subalit mga kapatid, bilang tao may kaba. Subalit sa bilang espiritu may tapang ka. Alam mo na ang gagampanan mo'y pagbabata. At kaalinsabay ng pagbabatang may pagtitiwala sa Ama, may gagawing hiwaga siya. Ito na po, kumuha po ako ng mainit na tubig. Pinainom ko po ang aking tatay. Binabad ko po yung bimpo at nilagyan ko po sa batok. Pinapresyon ko po ang bahagi po sa akin ng banal na espiritu, yung mataas ang presyon. At yun nga po, mataas po ang kanyang presyon. Nagdikdik po ako ng kaukulang gamot, hindi ko na po sasambitin. Pinainom po sa kanya. Gamot po nakaloob ng espiritu, hindi po tableta. Gamot po nabigay ng espiritu. Pinainom ko po. At pagkatapos ko pong painumin, pinababad ko po yung paa sa mainit na tubig. Bilang anak po, nagpakulo po ako ng tubig. Yung kumukulo pong tubig, dinala ko sa pitsil. Habang nakababad po yung paa ng aking tatay, bilang anak po at bilang tao, nataranta po ako. Yung kumukulong tubig po, binuhos ko sa paa ng tatay ko. At ang walang malay na tatay ko, aray! Sabi niya po. Alam niyo po, ang sabi ko, dapat lang na napaso ka. Dahil nung napaso ka, nagising ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, kahit po nalapnos yung paa ng tatay ko, gumaling naman. Amen po ba? Bilang tao po, parang gusto mo na sumuko kasi po hindi na po siya gumagalaw, maitim. Subalit dahil po sa pagbabata ko, kaalinsabay ng pagbabata ko, yung pagtitiwala ko, ginawa ko po ang marapat na pagdulog sa Ama, purihin ng Ama, bago po matulog kaming pamilya, nagnormal po ang aking tatay at nakamit niya ang kagalingan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At doon po ay dumulog ako sa ating banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. At doon po'y tinugon niya ako ng marapat na salita na lalo pong nagdulot sa akin ng pag-asa. Mga kapatid, isa lamang po. Kung mayroon po tayong mga kahilingan sa ating dakilang Ama,
Kung mayroon po tayong mga panalangin sa Kanya, lakipan po natin ng malalim at tapat na paniniwala at pagtitiwala. Kaalinsabay ng paniniwala at pagtitiwala ay may kalakip na gawa. At ang gawa, isang kaparaanan ay ang pagbabata. At sa iyong pagbabata, di man ngayon, di man bukas, malay mo sa makalawa, ang pagbabata mo ay pinagkaloob ng dakilang Ama. Mga kapatid, kung ngayon po may karamdaman kayo, kung ngayon po may sakit kayo, wag po kayong mawala ng pag-asa. May Diyos na buhay, may Diyos na makapangyarihan, at may Diyos na nasisilayan ang pagbawat pagbabata ng sino man. Kaya sa pagkakaupo nyo po, nakikita po ng Diyos kung sino nagsasabing, Panginoon, sa kabila po ng nasigigipit ako, masakit na po ang nararamdaman ko, nagbabata ako sapagat alam ko sa pagbabata ko, pagagalingin mo ako. Subalit yung mga nagsasabing, Panginoon, masakit na po'y puwit ko, masakit na po'y balakang ko, pagalingin niyo na po ako. Hindi po. Kailangan po pag nagbabata, mababa ang kalooban, may pagtitiwalang lubusan, kapag nasilayan ng makapangyarihang may kapal, kikilos ang kanyang kapangyarihan, dadaloy sa inyong katawan, kagalingan ay kakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa dako pong ito, isang tunay na salamin ng katauhang nagbabata ay ang ating minamahal na Apo Conching, na sa kabila ng maraming ginagampanan, sa kabila ng mga pinagdaraanan, buong pusong humaharap sa bawat katauhan upang magbata, upang tanggapin ang kalooban ng Ama. Kaya po mga kapatid, sa bawat yung pagbabata, kung matamang makikinig ang bawat isa, sa bawat niluluwal ng bibig niya, at sa bawat dampi ng mga palad niya, kung ganap na pagtitiwalaan ng mga taong nagbabata, kahiwaga ay kakamtan nila, kapangyarihay mararamdaman nila, ang karamdamay magiging kagalingan, ang kalumbay ay magiging kagalakan, ang dilim ay matatanglawan, at ang kabiguan magiging katagumpayan. Nawa po, pagbabatang may kalakip na gawa at pag-asa, hiwaga ng Ama, makakamtan ng mga anak niya. Maganda umaga po at maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpan po natin ang Panginoon. Kung paano po ba nagbata yung pamangking ko as isa po akong saksi sa aming pamilya. Kung paano po niya pinagbabatahan ng bawat pagdadalisay sa amin. Si Berhel po ang bawat siya yung gumaganap sa katawahan po niya, sa pamamagitan po ng Espiritong ibinahagi sa kanya nating Panginoon, sa katawan nating Apo Conching. Kaya patuloy po siya nagbabata sa paglilingkod po niya. Kaya salamat po sa Panginoon sa bawat araw. Tinatawagan ko po, mayroon po isang pagbabahagi kung paano po siya nagbabata sa kanyang karamdaman na iniaalay niya sa Panginoon ang kanyang kagalingan. Tinatawagan ko po ang kapatid naming si Dora na muli po niyang ibabahagi. Salamat kapatid. Good morning! Kapag si kapatid na Berhel ang susundan mo, magsalita ka, nasabi na po lahat, palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Alam niyo po, napakalakas ng mic. Wala akong boses. Nagpaalam ako kay Apo kagabi na kasi yung mga sinabi ni kapatid Berhel, damang-dama ko po. Alam niyo naman, sino po ba nakakaalam ng karamdaman ko? Isa lang pala dalawa. Ang karamdaman ko po terminal. Kumbaga suko ng mga doktor. Madaling sabihin na nagpapagamot ka, subalit ang talagang dakilang mga gamot ay ang Panginoon. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Sa dinadanas ko po na process, hindi po ako umaasang gagamutin ako ng doktor as in mawala yung cancer, leukemia. Wala naman pong gumagaling na leukemia Amen po ba? Wala. Lahat ng leukemia namamatay. Lahat ng may leukemia, terminal. Ganon. Kayo po, sa 13 years ko, napagtyagaan ako ng Panginoon kung paano ang process na ginagawa sa akin ni Lord.
Alam niyo po, yung sinasabi ni kapatid na Berhel, yung pananampalataya, lagi may kasamang gawa. Hindi po pwede iaasa nyo lang kay Apo Konsing, gagaling na kayo. Kailangan natin gumawa. Kailangan, sabi nga po sa Bible, do your best and I will do the rest. Amen po ba? Gumawa ka ng paraan at tutulungan ka ng Panginoon. Hindi po pwede yung patumpik-tumpik ka lang at pupunta ka sa dambana. Nakinig ka ng mensahe ni Apo Konsing, uminom ka ng dahon-dahon, pero pag wala pong gawa, yung pagsakripisyo ka man lang, yan po ang dinadanas ko ngayon eh. Dahil sinabi nila, pang-apat na doktor, na ako'y mamamatay na. Dahil hindi na tumatanggap ng chemotherapy ang aking leukemia. Ang leukemia, hindi akin. Ang leukemia pala. Ngayon po, dahil sa unang-una, ang pananampalataya ko ay buo at umaasa sa tulong ng banal na Espiritu na nasa akin, nanalig po ako. Ito po yung sinasabi ni Apo, ang datal ng banal na Espiritu parang kidlat. Ang pagdating ni Jesus sa buhay natin, parang kidlat, speedy, mabilis. Kaya kung nakikinig po kayo kay Berhel, kay kapatid ni Berhel, yung pong sinasabing pananampalataya na may kasamang gawa, yung pong datal ng banal na Espiritu, bigyan po kayo ng tips siyang nangyayari sa akin at siyang sinasabi niya ng banal na Espiritu sa pamagitan ni Apo Konsing. Kapag may itinatal sa inyo na mabuti, lalo na mabuti para sa inyo, para sa kapwa nyo, tanggapin nyo kaagad, grab it. Huwag ka nang patumpik-tumpik. Kapag may dumatal sa isip mo na masama, talikdan mo. Huwag mo pansinin. Ipagdasal mo na hindi tumalab sa'yo. O ipagdasal mo na huwag mangyari nawa sa'yo. Kagaya po ng dasal ko, na ang sabi sa akin ng huling doktor na tumingin sa akin, nagwawala na yung leukemia. Gusto na akong patayin. Kakalukot, diba? Gusto ko pa magpa-bone marrow transplant. Subalit, sa pananampalataya po, hindi ako matatalo ng kalaban. Kasi po, itong mga nagdaang araw, nadinig nyo naman, na ang bahagi sa akin ng banal na Espiritu, kulay orange na bulaklak. At pag nakita ko yon, in love ako, para bang nasisyan ako, galak na galak ako, na nasabi ko halos sa lahat ng tao kakilala ko, na iyan ang bulaklak pag namatay ako, yung kabalyero. Namimitas ako ng bulaklak, inaalay ko sa Divine Mercy. Ang tanda ko po, kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi ng Divine Mercy, ano man ang inialay mo sa akin, ibabalik ko sa'yo, siksik, lik-lik, at umaapaw. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi ko po kailangan gumasta lang sa lapi. Pupunta sa damo at bumili ng mamahaling bulaklak. Yung po walang halagang bulaklak at buong puso mo inialay sa Kanya, buong puso ka rin niyang tatanggapin. Amen po ba? Hindi po yung aalay ka ng bulaklak, idakdak mo lang doon sa altar mo. Tapos na. Ganun po ako dati Bibili ako ng 10 piso, 20 pesos sa pagkita, isabit ko sa Kanya, walang panalangin. Ang sinasabing may kasamang gawa, hindi yung pag-aalay ng bulaklak, yung manalangin ka kung ano yung hatid sa iyo ng bulaklak na yun. Ang nais ng Panginoon, palaguin ko muna yung aking espiritu. Yun ang prosperity ko, hindi po kayamanan sa lupa. So, umagal po ng ilang taon na, tsaka buwan, na yun ang inaalay ko palagi, basta orange na bulaklak. Sa panalangin ko po, at umaasa ako, na yung sinabi ng doktor na kapag nag-normalize ang blood count mo, saka pa lang natin pag-iisipan yung bone marrow transplant. Yung tinatanong ko po ang doktor kung paano ba yung process noon, bone marrow transplant. Akala ko bibiyakin yung puwet ko, tatanggalin yung bone marrow ko, tapos papalitan ng bone marrow ng kapatid ko, ng kamats ko. Hindi pala ganon. Ang process po na ginagawa sa akin, kailangan daw malinis yung laman ng bone marrow ko. Yung dugo, kasi ang bone marrow po siya nagpo-produce ng dugo. Pag nalinis na po yun, yung in-extract ko sa kapatid ko na galing sa bone marrow niya, itatanim naman sa akin, isasalang sa special machine. So sabi ko, kailangan umasa ako, kailangan ang kining ko.
Nagdasal ako ng madaling araw, may sagot na naman sa akin, Isidora. Ang pasubali ko sa'yo, tapos ka na sa kulay orange na bulaklak, dilaw ang ialay mo sa akin, Isidora. Sapagkat ang dilaw, ay ano po? Liwanag ang hinihingi mo. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Liwanag ang hinihingi ko sa Kanya na magkaroon ng liwanag yung aking hinihingi. Tinex ko po lahat kay Apo Konsing yan. Nanawa magtagumpay ang mga kamay. Magtagumpay ang banal na Espiritu sa paggabay niya sa akin. Dahil po kahit sa text lang, binasbasan po ni Apo Konsing ang kamay. Ang kamay ng doktora na humahawak sa akin ngayon. At lahat po ng dasal, magpalain. Yung mga kamay nahahawak sa'yo at hindi lamang salapi ang matatanggap sa'yo. Amen po ba? Nangyari po, palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ngayon po, nagdasal na naman ako, sabi ko, Ama, yung po kinukuha namin ng kabalyero na kulay dilaw, palaos na. Sa bagay kayo, marami pa. Baka po wala akong maialay sa'yo. Kung ano po iaalay ko, ipadama niyo po sa akin. Isidora, pasubali ko sa'yo. Mag-alay ka ng bulaklak para magtagumpay ang bone marrow transplant. Mapalapakan na lang buhay na Diyos. Hindi po ako nambobola sa inyo. Yung dilaw po na inaalay ko, hindi lang kabalyero. Yung pong dilaw na kung may nakakaalam po sa inyo na ang sabi po sa akin ng kinukunan ko doon, gamot daw po sa an-an at saka sa ano ba yung sakit sa balat? Gamot sa anan at sa buni. Hindi ko po alam ang pangalan. Hindi ko po siya binibili. Dahil po sa mahirap siyang kunin sa gilid po ng patubig na madulas, binibigyan ko ng pera yung mama na magpipitas para sa akin. So, inalay ko po yun. Inalay pati si Tita Bebot, binibigyan ko ng pang-alay. Dahil naniniwala kami na yung alay na ginagawa namin, hindi kailangan salapi. Kailangan dasalan mo ang Panginoon na talagang nagsusumamo ka sa Kanya. Yung sinasabing may pananampalataya na may kasamang gawa. Amen po ba? So, naialay ko na po yun. Kahapon po, pagkagaling ko dun sa St. Luke's, marami akong hiningi. Sabi ko, kailangan marami dahil si Tita Bebot, idadamay ko na. Humingi na rin po kami ng puno. Nadulas po yung mama na pinakikisuyuan ko. Dahil siyempre, matarik po at saka madulas ang patubig, maputik. Nadulas po siya, itinuko niya yung gunting ko na bali. Ngayon, sabi ko, dahil sa may liwanag na, dahil ang sabi ng doktor, noong isang linggo, sabi ng doktor sa akin, sabi niya, I'm happy for the result. Amen po ba? Kasi every other day, nasa ospital ako, nagpapacheck ng dugo I'm happy for the result. Last week pa po yun. Kahapon po, hulaan niyo kung ano sinabi ni Doktora. Kung ano sinabi niya. Simula nung mag-alay ako, kahapon, nung isang araw, yung bahagi sa akin na mag-alay ako ng asul na bulaklak, para mabantulot ako, Ama, saan ko po kukunin yun? Saan po ako hahanap ng asul na bulaklak para magtagumpay ang aking hinihiling? Yung espiritu, para masubaybayan ako na hindi mag-failure yung aking mga pinapagawa. Hayaan mo, Isidora, ituturo ko sa'yo. So the other day lang po, nung nakaraang araw lang, nagbumuni-muni ako habang tumatakbo yung sasakyan ni Tita Bebot. Salamat, kapatid. Hindi naman po nananalangin parang kinakausap mo siya. Ama, ituro niyo naman po sa akin kasi para wala namang mabibili asul na bulaklak Meron po ba kayo nabili nun? Asul na bulaklak. Kapatid na Berhel, ipakita mo nga sa mga kapatid natin yung asul na bulaklak ay tinuro ng Ama. Nasa tapat ng Lord of Pardon. Sabi niya, ialay ko daw asul na bulaklak para magtagumpay ang ginagawa sa akin ng doktor. Ngayon po, nadaanan namin dyan lang sa may Santo Niño. Tita Bibot, nakita ko na. Ako lang po nakakita. Nasa plant box lang siya. Malambot lang siyang bulaklak. Nung inalay ko po yun, eto na po result. Ayan. Di ba asol? Ayan. Hindi ko po alam ang pangalan ng bulaklak na yan. Ito po yung dilaw na ang dahon ay gamot sa anan at saka sa buni. Hindi ko po alam ang pangalan. Itinuro din po sa akin dahil baybayin nyo man yung highway, wala po kayong makikita.
nakatago po siya. Tinura po sa akin. Kaya sabi ko, totoo pala ang sinasabi ni Apo na sundin mo yung atas at hindi ka maliligaw. Yung po atas po sa akin, mag-alay ng asul na bulaklak. At ang naging result, ang sagot ng doktor kahapon sa akin, I'm very, very happy for the result. Palapakan na ng buhay ng Diyos. Kasi po, tayong mga ordinaryong tao, hindi natin alam yung result eh. Hindi natin alam. Maaring babasa mo yung preference o yung normal na result. Pero yung chemistry po ng examen ng dugo, hindi ko po alam. So sabi ng doktora sa akin, nakatingin ako sa kanya, sa lahat ng pasyente ko na maganda ang result, ikaw lang ang hindi masaya. Ako lang daw hindi masaya, hindi ako humingiti eh. Sabi ko, doktora, kasi may dala akong 2 donor. Yung donor ng dugo, nakuha ng platelet. Ang platelet po kasi, pag isinali sa akin, kailangan ngayon in-extract, kayo kinuha sa donor, isasalin bukas. Hindi po pwede magtagal. Bakit mo iniintindi yung donor mo? Eh kasi po ako, nahihiya ako, may mga trabaho sila. Hindi yung binibigay na pera ng anak ko o hindi maabala masyado yung tao. Dahil 2 beses sila pumunta sa ospital para kunan ng dugo para sa akin. Hindi nangyari. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Dahil po hindi nagbibiro ang Ama. Kapag sinabi niya, ito pa rin, gawin mo. Akalain ba na makakita ko ng asul na bulaklak? Hindi ko pinili. Pinitas ko lang. At iyon ang resulta kahapon. Inuulit ko na naman ngayon. Eh ano naman ang resulta bukas? Bukas po, titingnan yung lalamunan ko, bakit nawawala ang boses ko. Bakit po pag nagpatuto ako, pag nagpahayag ako, lumalakas ang boses ko. Ayaw po kasi ni Lord nang nililibak ang kapwa. Pag nagsalita po ako sa ospital, walang-wala ang boses ko. Kasi galit ako sa doktor. Kasi galit ako sa doktora ko noon eh, sinasabi ko sa inyo. Dahil ang akala ko, ang akala ng doktora, siya na yung marunong, siya yung magaling. Hindi. Si Dr. Jesus ang doktor ko, siya ang gumagamot sa akin. Instrumento din siya. Amen po ba? O sino po paniniwalaan ko? Si Jesus ang doktor. Paniwalaan mo muna yung bahagi sa ng banal na Espiritu at saka tutulungan ka niya para malaman mo yung tamang doktor, tamang kamay na hawak sa'yo. Amen po ba? Hindi po porke marami kang salapi, kaya mo pumunta sa mahaling ospital. Hindi po porke marami kang pambayad sa doktor, gagaling ka. Hindi po. Maniwala po kayo sa akin. Yung maliit na bagay na yan, kahit mabantot yung bulaklak, sabi nga nung kasama ko nagmamaneho sa akin, Tita, ang babantot ng bulaklak mo. Ang babantot. Sa totoo lang, kasi sila tumutulong sa akin magpitas. Inaamoy yung kamay nila. Lalo na po ito, yung sanga nito, pag pitas mo, amoyin mo, hindi mo mawari kung anong amoy. Parang kasing bantot po ng pangalang Isidora. Sabi nung manggugupit noon, mabantot para sa Isidora ang pangalan ko, Isidora. Mahal na mahal ako ni Lord. Buhay pa ako hanggang ngayon. Nag-iisa lang po ang Isidora na 13 years na may leukemia, maglalabing-4, buhay pa hanggang ngayon. Sa pakikinig po nanggagaling ang pananampalataya, umaasa ako at hindi ako papabayaan ng Panginoon. Sabi ko nga kay Apo, salamat po sa banal na Espiritu na nakasubaybay sa akin. Dahil kung hindi po, lugbok na ako. Amen po ba? Kahit po mag-research kayo sa mga kakilala, may cancer lang, hindi yung leukemia. Cancer sa buto. Kapag kulang ang pananampalataya at may kasama ang gawa, hindi po instant healing ang binibigay ni Lord. Kailangan dumanas tayo ng dinanas niya in a nice way. Hindi na kagaya ng dinanas si Kristo na ipinako sa krus. Kumbaga po, pinaparamdam sa atin ng banal na Espiritu. Siya nga ang manggagamot. Subalit nagpapagamot ka ba? Naniniwala ka ba sa bawat turan niya sa'yo? Kaya po, ang sabi ko, Apo, kung ipagkakaloob ko ng Ama, ibabahagi ko po sa kanila ang galak na naramdaman ko nung sinabi ng doktor na I'm very, very happy for the result. Kasi po tayo mga ordinaryong tao, hindi natin alam yon. Kaya hindi ako nakangiti. Totoo po, hindi ako nakangiti. Sabi nga nung anak ko sa akin, Mami, pambihira ka naman.
tuwang-tuwa si doktora, masayang-masaya, bakit ikaw nakasimangot ka? Kasi ang iniisip ko, sa kanya ako magpapasalamat. Amen po ba? Siya ang gumagawa ng miracle, siya ang gumagawa ng lahat ng kapakanan ng bawat isa sa atin. Hindi po doktor. Instrumento po sila. Pero huwag ka manampalataya sa kanya, manampalataya sa Diyos na nasa iyo. Nasa katawan mo, nasa isip mo, nasa puso mo. Amen po ba? Ngayon, kung manampalataya ka, kulang ka naman sa gawa. Kagaya ni Isidora, kahit nagkakanda dulas-dulas yung pumipitas ng bulaklak, kahit mabantot yung bulaklak, inaalay ko sa Panginoon, para sa Kanya matamis. Dahil kapalit ng buhay mo, tandaan niyo po lagi yun, sinabi ni Lord. Anumang maliit na bagay ang iniaalay mo sa akin, ibabalik ko sa iyo, siksik, liklik, at umaapaw. Ito na po. Kaya, kung ano man po ang mangyayari pa sa akin sa mga darating pa mga araw, lahat po tagumpay. Inalay ko na po ang tagumpay. Hindi po tagumpay ng doktor. Tagumpay po ni Jesus na gumagamot sa akin. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, ate. Saksi po tayong lahat, ano po, sa kanya pong pagbabata na hindi po biro yung kanyang karamdaman. Biro niyo po, 13 taon po siyang nakikibaka sa kanyang leukemia. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, isama po natin sa ating panalangin, nabigyan siya ng kalakasan ng ating Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos, di po ba? Ngayon po, request lang po ng aming kapatid na may birthday, si Tita Au po, na awitan siya ng aming kapatid na alagad na si Tita Mirna. Tita Au, happy birthday po. Wala man po kayo dito. Purihin at dakilain ka, Ama, na sa bawat araw ng pagbabata ng mga anak mo, ay patuloy mong pinagagalak ang bawat isa. Salamat po, Ama, sa bawat araw na niloloob mong kami ay matipon sa dakong banal na ito. Kaya po, ang bawat awitin ko ay iniaalay ko sa iyo, 10 ng mga kapatid ko. Amen. Buhay po ang Diyos! Pagbabata. Karampot lang pong pagbabahagi. Karampot na karampot lamang. Ang ganda ng temang pagbabata. Sa bawat araw, sa ating pagluklok, sa ating mga luklukan, patuloy tayong nagbabata na maghintay sa mga banal na aral ng Ama sa pagluwal ng kinalugdan niya. Makaririnig tayo magagalak at mabubuhay ang ating kaluluwa. Amen? At kung papaano sa ating kapatid na Isidora, sa kanyang pagbabata, simula pa sa pasimula, 13 taon na, hanggang ngayon ay buhay pa siya. Kaya mahal na kapatid ko, sa patuloy mong pagbabata, manaligat ang kinin mo, mahaba pa ang buhay mo na ipahihiram ng Ama. Gayon din ako sa katauhan ko, patuloy na nagbabata. Sa tuwin ay may kaba, hindi ka ba ng takot, kundi ka ba ng galak na sa bawat araw, nasa kong maalaya ng Ama sa karampot na kaparaanan. Kaya po mga kapatid, ano man ang ating kahilingan, kagalingan ng karamdaman, tayo'y magbata na may pagsasabuhay at tayo'y maghintay na walang kainipan. Maghintay lamang po tayo, nariyan ang Ama, liliripan niya ang ating mga puso kung hanggang saan ang ating katapatan at manalig tayo, di niya tayo bibiguin. At ang awiting ito para sa iyo, dakilang Ama, sa mga kapatid ko, at higit sa lahat, din naman sa kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, panibagong taon, kanyang naisadsad. Kapatid na Au, para sa iyo. Basta't maghintay ka lamang. Naririto kami, Tita Au, naghihintay po kami sa iyo. Hindi pa po huli, maaga pa. Pumarito po kayo.
Happy birthday po. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag mainip dahil kanya ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ginhawa. Ang isipin mo'y may bukas pa, nilaan ating Ama. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang luluha kung nabibigo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung ikaw ay may inaasam para sa iyong buhay, sa Ama ay dumulog ka nang may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahang makakamtan. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumbay. Hindi ngayon nabigo ka, ay di ka narinig. Silaging nakikinig sa andak niyang gilid. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong kagandahang loob. Salamat po. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ng Panginoon. Tingnan niyo po lahat po kayo nakanganga.
Apakaganda po ng awitin. Ano po, kung di po ako nagkakamali at di po ako talaga magkakamali, kinumpos po yon ni Mami Beth. Platinum na po sa Panginoon ang awitin ng ating kapatid na si Tita Mirna, bawat po awitin niya. Pinagkakaloob po ng Panginoon ang maganda ng tinig. Kasama po ang si Bunso, ganun din po. Kaya po, sa bawat araw magbata po tayo sa ating paglilingkod. Amen po ba? Palakpan po natin ang buhay na Diyos. Wala pa po ang ating mahal na apo. Kung pagkakaloob po, dalawa po ang unahin ko muna po ang aking inang pastol. Sa bawat araw po ng kanyang pagbabata, saksi din po kaming mga alagad at sa lahat po ng kanyang pamilya kung ano po pinagdadaanan sa bawat araw. Subalit, ang kapangyarihan ng Panginoon ay laging namumutawi at nangunguna sa kanyang kalooban. Kaya tinatawagan ko po ang aking shepherd na si Mother. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito pinahintulot mo na magbahagi at maghayag ng kabutihang loob at kagandahang loob sa bawat araw na aming nakakamtan sa dakong mong banal sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ang aming mahal na pupunching na sa amin ay iyong binigay upang ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid, pagbabata. Habang umaawit po ang kapatid na bunso, naroon pa po ako sa taas para nang kinakalaykay ang aking paa na bumaba. At ang pagbabahagi ng mga kapatid ko si Berhel, si kapatid na Berna, pag-awit nila, isa lang po ang pumasok sa isip ko. Pag nilayan niyo po sa dahong ito, kapag ang Diyos ang dinarama mo, ano man ang ginagampanan mo, hindi siya mawawala sa isip at puso mo. Amen po ba yun? Habang pinakikinggan ko po ang mga bahagi at awit nila, ang pagbabata ay isang kataga na hindi mo masasambit kung hindi ka marunong magmahal. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, sa larangan po ng paglilingkod sa dakong ito, masasambit ko po na napakahalaga po ang isang pagbabata na maging taglay na katangian ng bawat isa. Hindi lang po lingkod, maging kayo po, pasyente, tagasunod, napakahalaga po yun. Bilang isang mother of the house po, alagad na naturingan, bawat araw, yun po yung hinihingi ko po sa Ama na regalo. Ang regalo ng pagbabata sa isip at sa puso upang sa bawat araw ay makatalima sa kanyang kalooban. Sapagkat hindi nga po magagampanan ng isang nilalang bilang katauhan, kundi ang lahat ay sa kalooban ng ating Panginoon kung paano kanya sisidlan ng tamang timpla ng isip at puso mo upang sa bawat araw ay makatugon ka ng buong katapatan sa Kanya. Amen po ba yun? At ito yung napapalawig po ng kaukulan sa pamamagitan ng pag-ibig. Sapagkat na inaangking ko po na sa dakong ito ay nakipag-yes I do ako kay God. Amen? At sa pakikipag-yes I do ko po sa Kanya, papasok po ang pagbabata. Bakit? Halimbawa po, hindi ako binigyan ngayong araw na ito ni God. Ibig bang sabihin, ayaw ko na sa Kanya? Hindi po. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, kailangan gustuhin ko pa rin siya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, hindi siya maaaring subukan. Dahil subok ko na po sa aking puso at sa aking pagkatao na kailanman ay hindi niya ako pinabayaan. Amen po ba yun? Kaya, ito po yung napakahalagang katangian na kailangan taglayin ng bawat isa. Hindi ko po ito ipinangangaral sa inyo. Subalit salamat sa Ama at sa bawat dulog, sa bawat araw, ang pagbabata ay ipinahintulot niya. Ano man ang nararamdaman, ano man ang kaukulan na nakakamtan, itingala mo lang ang mata mo sa kalangitan. At kung may nasa ka na siya'y makapiling, yung pagbabata na yon makakaya na yung katauhan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sabi ko nga, sa kasalukuyan po ako ay maihahambing ko po ang nagaganap sa akin sa isang malalim na dagat na ako'y lumalangoy. Sumisisid, sumisinghap, dinadampian ng alon na malalakas, subalit patuloy pa rin ako makampay. Ito po ay isang talinhaga na ipinabatid sa akin ng Ama kanina, na habang ako'y nagninilay, mahirap bilang kapagkatao, mahirap bilang katauhan. Subalit naroon yung
Sabi ko nga, kailangan kayanin. Kailangan wag mong tanggihan yung mga nagaganap na yan. Hindi mo maaaring talikuran, hindi mo maaaring iwasan, kundi kailangan mong harapin na kasama ang Diyos. At sa pagbabata mo, sa pagharap sa mga lahat ng yan, alam ko, hindi mo man mabigyan ng pansin ngayon ni God na ipalayain ka, isang araw mamumulat ka na lang, kabalaya ka na pala. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nasabi ko nga, langoy ng langoy, kahit malalim, subalit sa paglangoy na yon, sumisinghap-singhap, ang ulo'y nakatingala sa langit. Ibig sabihin, habang natatanaw ko po na may langit, ayan, yung lulap na yan, lalaban pa rin po ako at magbabata dahil alam ko, hindi natutulog ang Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa bawat araw po, ito po yung masidhi na damdamin ng bilang isang lingkod na nais magpakatotoo sa Diyos, nagsusumikap na magpakatotoo sa Diyos. Sapagkat, sabi ko nga, ngayon lang kay Mami Beth, kung hindi man ako paniwalaan ng tao na ako nagpapakatotoo sa Diyos, lahat na hindi maniniwala sa akin, hindi rin sila totoo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, hindi ka maaaring humatol, kundi ikaw mismo madarama mo. Ano yung regalo ng Diyos sa'yo na maiaakop mo sa damdamin ng Diyos? Amen po ba yun? Kaya yung pagbabataas, napakalaking usapin para sa akin sapagkat hindi mo maaaring magbata ka lang dahil may natatanggap ka, hindi ka maaaring magbata lang dahil may hinihintay ka, kundi mayroon man at wala, kailangan pagbatahan mo rin. Pagbatahan mo pa rin sapagkat alam mo ang Diyos ay hindi nababasyo kailanman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po sa tuwina ang lagi ko pong inaasahan, kaya po ako nakakapagbata. Nasabi ko nga, talaga sobrang sakit ng aking dalawang sakong. Salamat sa Ama pag nakaupo po ako doon. Wini-wish ko lang po sa isip at puso ko na nawa may haplos ng Diyos para haplosin ang aking paa. Salamat sa Ama kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka magsabi sa katabi mo na haplosin mo naman ako. Ipadarama ng Diyos sa kapwa mo, na kapwa espiritu mo, at doon ay hihilahin ang paa mo, hahaplusin, at doon purihan mo na isang patuo na sa mga ganyang kaganapan, alam mong narinig ka ng Diyos. Amen po ba yun? Maging aware po tayo sa mga bagay na nagaganap sa atin. Sapagkat, minsan hindi natin nabibigyan ng pansin yung pinakamaliit na ginagampanan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba yun? Kaya, kahit minsan, halimbawa, nagbabata ka, ito yung sasabihin ng tao, ano ba to? Ang tagal ko na naghihintay, ang tagal ko na nagbabata, ganito pa rin nangyayari sa akin. Yun po yung usually na nasasambit ng tao. Subalit alam niyo po ba, pwedeng ibalik yan ng Diyos sa inyo, sa ating lahat. Sabihin ng Diyos, mula sa simula, pinagbatahan na kitang buhayin, hanggang nagkasala ka at naligaw. Subalit hanggang ngayon, nagbabata pa rin ako para hintayin ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung iaangko po natin, hindi pa rin tayo makababayad sa Diyos kahit kailan. Amen? Kaya sa dakong ito, salamat sa Ama, may isang apo kunchi na ginamit, nagbata, upang doon ay kamtin ang katagumpayan na kaloob ng Diyos sa kanyang buhay. At kami po na nabahaginan sa dakong ito bilang mga hinirang, ay tuwirang magbabata pa rin hanggang sa huli, sa kalooban ng Ama. Sapagkat hindi po namin ito magagampanan bilang pagkatao, kundi sa isang pagbabata at sa isang paghihintay, sadya pong kaya kami naghihintay dahil mayroon kaming hinihintay sa minimithi namin. Minimithi hindi sa mga material na bagay na aming makakamtan, kundi kaukulan sa takdang panahon kung saan kami ilalagay ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At yun lang po ang pinaka-focus ngayon na pangarap ko, mga kapatid. Kutsain nyo man po ako sa oras na ito. Alam ko naman po na ang ating Panginoon ay pantay ang timbangan at pantay ang kahatulan. At maaaring sambitin ng ilan, pwede ka naman maglingkod sa labas na ukol sa Diyos. Subalit dahil dito po ako, nag-yes I do kay God, alam ko po na kaya nakakayanan ng lahat, na pagbabatahan ng lahat, dahil may pangarap po ako na sa takdang panahon ng buhay ko, kahit sabihin natin na malayo man, basta nasa loob ng kanyang kaharian, gusto ko pong makarating doon.
Buhay pa ba ang Diyos? At yun po yung nakapokus ngayon sapagkat kung hindi po yun ang ipofocus ng isang lingkod, bara-bara lang, parang wala lang. Parang ordinaryo ka lang na walang nabago sa'yo. Totoo po yun. Magalit man po ang sino man sa akin, alam ko po isa lang po yung mitiin ng bawat isa. Ang makarating sa kalooban sa kaharian ng ating Panginoon sa kanyang kalooban. Kaya sa bawat araw po, yun po yung pinakamahalagang sandata ko na pinanghahawakan ang may mapala sa takdang panahon ng aking buhay. Sapagkat ang mga material na bagay ay lumilipas na ibibigay sa iyo ng kapwa mo. Nabibili mo kapag may pera ka. Subalit ang kaharian, kahit ano paman, walang makabibili, walang pases, walang pamasahe, walang sino man na makapapantay para makarating dyan, kundi ang mabuting gawa at pagtupad ng buong katapatan sa kalooban ng ating Panginoon. Nawa sa oras na ito, huwag po nating hatulan ang sinuman na nagsusumakit na makadama at makarating sa kalooban ng ating Panginoon sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, tao lang ang humahatol ng hindi pantay. Subalit siya ay pantay ang kanyang hatol. Kaya ang sino man nagbabata at nagsusumakit na makatupad sa kanyang kalooban, lahat yon ay may check sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Sapagkat hindi siya pwedeng utusan, hindi siya pwedeng linlangin, at hindi rin siya pwedeng sabihan na ako lang ang tingnan mo. Kundi lahat ng yan natitimbang ng ating Diyos upang sa takdang panahon, ano man ang pinagbabatahan ninyo, ano man ang hinihintay ninyo, kung ngayon man ay nais nyong gumaling, ang inyong kaluluwa at katawan, hindi man pagdakakarakara makakamtan nyo, subalit sa bawat minuto at oras, may ginagawa ang Diyos para sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po ang iwanan ko po sa inyo. Focus lang po kung ano ang plano ng ating Panginoon sa iyo. Kamtin mo ng buong puso at buong pag-ibig. Pagbatahan mo kung ano yung mga kaganapan na pinahintulot niya. At lagi mong ilagay sa isip mo na kailanman hindi ka niya iiwan. Kaya anumang laban, kaya mo pa rin lumaban sapagkat hindi ka nag-iisa magpakailan pa man. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Tunay nga pong kay dakila ng Panginoon sa pagbabata ng ating kapatid na si Mother at sa kanyang pamilya. Pagbata lang po tayo sa bawat araw kung paano natin minithi ang kadakilaan ng Ama na makapiling po natin siya sa dakong ito, sa katauhan natin. Mahal na po kunching, palakpakan po natin ang Panginoon. Isa lang pong paalala, marami po muna pong salamat sa lahat po nagsipagbahagi sa umaga at sa pahapon na pong ito. Maraming pong salamat sa inyo. Paalala po, bukas po ang ating banal na gawain ay